masulong ang kaharian ng Diyos ngayong taon. Amen! Amen! Yes, Lord. Amen. So, sa umaga pong ito, alam ko po na, ayun, kaya po tayo nandito lagi. And nagpapasalamat sa Panginoon kasi nararanasan natin yung kabutihan niya sa buhay natin, despite na kung ano man yung pinagdadaanan natin. Amen. And sa umagang ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo, this is my life verse din, na pinangahawakan. And gustong maunawaan nyo din po ito. Sabi sa Matthew chapter 11, verses 28 hanggang 30. Sabi dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Amen. Ang gusto pong ipaunawa sa atin ng Panginoon dito na, alam niyo po yun na dahil nandito tayo sa mundo, marami talagang pagsubok, marami tayong pagdadaanan, maraming hirap, struggles. Katulad nga po kanina ng sinasabi ko, or tinatanong ko sa inyo na, excited po ba tayo for the celebration? Maybe some hindi excited, or parang iniisip, baka kapos sa budget, or baka kami-kami lang naman. Pero it's not that na if we believe na si Lord kaya niyang ibigay lahat, kaya niyang i-provide, kahit yung simpleng celebration lang, may enjoy nyo as long as you have your family besides you, kumpleto kayo, and at the same time, nandyan yung mga mahal mo sa buhay. And syempre, nandyan yung Panginoon sa tabi natin palagi. Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's cast away those burdens. Yung hayaan po muna natin na papurihan natin, pasalamat natin ng Panginoon natin sa umagang ito. Iwanan muna natin yung mga iniisip natin sa buhay, sa bahay. Amen? Pero ayun, let's give our all for the Lord. Amen? Kaya let's continue to give praise and worship for the Lord dahil sa kabutihan na patuloy niyang ibinababa sa buhay natin, sa buhay ng bawat pamilya na nandito. Amen? Yes, Lord. Yes, Lord. We continue to praise you. We continue to glorify your name this morning, O Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, we invite you. We invite you, Holy Spirit. Oh, we invite you, Holy Spirit. Move within your people, Lord. Move within this place. Oh, fill this place with your presence, Lord, right now. Oh, we, your children, are here right now, Lord. We, your children, are here right now, Lord, to give you praise, to give you all the glory, Lord. It's the sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith. Yes, Lord, we're gonna lift our praises to you right now, Lord. We're gonna lift our worship, Lord. There is sound. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears faith. And you hear, and you hear, and you hear right now, right now. And you hear, and you hear, and you hear right now, here right now. Awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake, awake my soul and sing, sing His praise aloud,
Sing His praise aloud. Yes, Jesus, awake us all right now. There is a sound. There is a sound that changes things, the sound of His people on their knees. So wake up, you slumbering, it's time to worship Him. Awake, my soul, and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake, awake, my soul, and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake, awake, my soul, and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake, awake, my soul, and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. And when He move, and when He move, and when we pray, we're stood a wall, now stands away, where every promise is amen. And when He moves, and when He moves, make no mistake, the boughs of hell begin to shake. All hail the Lord, all hail the King. And when He moves, and when He moves, and when we pray, we stood a wall, now stands away, where every promise is amen. And when He moves, and when He moves, make no mistake, the boughs of hell begin to shake. All hail the Lord, all hail the King. Hey, 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 whoa, let the King of glory enter in. Hey, whoa, fall down on your knees and worship Him. Hey, whoa, let His praise rise up, don't hold it in. Hey, whoa, let's sing. Hey, hey, whoa, let the King of glory enter in. Hey, whoa, fall down on your knees and worship Him. Hey, whoa, let His praise rise up, don't hold it in. Hey, whoa, let His praise, let His praise. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Awake, my soul, and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake, awake, my soul, and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Let His praise, let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise, let
His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise, let His praise. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. Let His praise rise up, don't hold it in. We continue to praise the Lord. Let His praise rise up. Yeah. Oh, let His praise. Yes, Lord. Let's continue to Lord, let's declare this. Let's say, Lord, Lord, Lord. Yeah, we declare goodness. Lord, Lord. Yes, Lord, Lord, Lord. Yeah, Lord, 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 we give you praise. Lord, Lord, yeah, Lord, Lord, we, Lord, 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 awake, awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake, awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake, awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake, awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Yes, Lord, we give you praise. Oh, yes, Lord, let's clap our hands for the Lord. Let's give Him praise, for no one else could love the Lord. Yes, Lord. No one else can love you like I love you, Lord. I was
Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. And now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. And I was made for, 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 I was made for love. And I was made for, 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 I was made for love. And I was made for, 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 I was made for love. And I was made for, 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 I was made for love. And now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me, Lord. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Yes, Lord, you made me for your glory. Oh, yes, Lord. Let's continue to worship the Lord. Let's continue to give Him all our best. Yes, Jesus. We want
presence, Lord. You're all we want right now. Yes, Lord. Open our hearts, open our minds, Jesus. Oh, Lord. Yes, Lord. Here is where I lay it down, every burden, every ground. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus. Here is where I lay it down, every burden, every ground. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here it is. And here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Oh, and I will make room for you, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to. Just do whatever you want to, and I will make room for you, oh Lord, to do whatever you want to, do whatever you want to, and I will make room for you, to do whatever you want to. Just do whatever you want to, Jesus. Oh, 'cause your way's better. Your way's better. Oh, Lord. Yeah, 'cause your way's better.
my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up. Come shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. And I will make room for you, Lord, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Jesus, shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Come shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Come shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. 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 Come on, let's declare. Your way's better. Your way's better. Your way's better. Your way's better. Oh, we'll lift you up. Your way's better. Your way's better. Your way's better. Day and night. Day and night. Night and day. Let incense arise. Day and night. Night and day. Let incense arise. Day and night. Night and day. Let incense arise. Day and night. Night and day. Day and night. Day and night. Night and day. Let incense arise. Day and night. Night and day. Let incense arise. Day and night. Night and day. Let incense arise. Day and night. Night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy. You are
of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing. Day and night, and day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, Lord. You deserve the glory, oh God. You deserve it, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, deserve mo ang lahat, Panginoon. Deserve mo ang palakpak, Panginoon. Deserve mo ang pagtaas ng kamay. Deserve mo ang aming awitin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, God, for you deserve all the glory, Panginoon. Lord, sa'yo ang lahat ng papuri, Panginoon. Sa'yo ang lahat ng paranghal, Panginoon. Come on, church. Let's praise Him. Let's praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Jesus. Everybody shout Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. You deserve the glory. You deserve our worship. You deserve our praise. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon, na ipalakpak ang kamay namin. Hindi kami magsasawa na itaas ang pangalan mo, Panginoon. Dahil kailanman ay hindi ka nagsawa sa bawat isang nandito, Panginoon. Hallelujah. Lord, alam namin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Lord, handa kami, Panginoon, na ibigay ang puso namin sa iyo, Panginoon. Lord, handa kami, Panginoon, na ialay kung ano man yung meron kami, Panginoon, dahil deserve mo ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa paggabay, sa pag-iingat, Panginoon, sa pagmamahal, Panginoon. Lord, wala kami kung wala ka, Panginoon.
Lord, wala kaming maipagmamalaki kung wala ka, Panginoon. Lord, walang-wala kami kung wala ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, tunay nga, Panginoon, na buhay ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kapag lumapit sa'yo, kapag nanghingi sa'yo, Panginoon, ay hindi ka magdadalawang isip, Panginoon. Because you love us, Panginoon. Lord, mahal mo ang bawat isang nandito. Nihibla ng mga buhok namin ay alam mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang sarap magpuri sa'yo. Ang sarap ng may Diyos, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Lord, gusto lang namin ang presensya mo, Panginoon. Lord, nais naming sakupin, nais naming kunin, Panginoon, lahat ng presensya mo, Panginoon. And right now, Panginoon, patuloy naming hinihingi ito, Panginoon. At patuloy rin kami, Panginoon, na nanghihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng nagawa namin, Panginoon. Lord, iniluluhod namin, Panginoon, isinisigaw namin, isinusurrender namin ang lahat, Panginoon. Lord, tatanggalin mo na, wawasakin mo na, Panginoon, kung ano man yung bagay na nakapagpapabigat, Panginoon, sa bawat isa, kung ano man yung bagay na nakakapigil, Panginoon, para hindi ka namin makita, para hindi ka namin maramdaman, para hindi namin maranasan yung presensya mo, Panginoon. Lord, alisin mo na, Panginoon. And right now, sama-sama namin, Panginoon, na inaalis, sama-sama namin kinakalag ang kadena ng kasalanan, ang kadena, Panginoon, ng utang, ang kadena ng problema, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! We worship you, God. Sama-sama namin kinakalag yun, Panginoon, at itinatapon sa kailaliman ng dagat, Panginoon. Lord, papalitan mo ng kasiyahan, papalitan mo ng kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa presensya, sa pagmamahal, Panginoon. Ikaw ang aming sasambahin, ang aming pupuriin, ang aming hari, ang aming Diyos, ang aming tatay, ang aming kaibigan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang nag-iisang hari na sasambahin ng lahat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, sama-sama namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri. Lord, hindi ka patapos! Hindi ka patapos, Panginoon! Hallelujah! Ang papuri, ang parangal, at pagsamba, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. Ang lahat ng anak ng Diyos na nakaranas sa presensya niya ngayong umagang ito ay magsabi ng malakas na Amen! Amen, amen, amen. A blessed Sunday po sa bawat isa. And ayun, sa lahat ng na-bless sa umagang ito, batiin po natin ang ating mga kapatiran na nandito ng magandang umaga and a blessed morning po. Blissful with gladness and thankfulness. Abundant life is what we own. Your mercy and love fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. Your fullness of life we receive. We are triumphant in all our endeavors, living as one, we're more than conquerors. God's light and love are what we share, working in mysteries, constant care. Abundant life is what we hold. In mercy. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon.
So tayo po tumayo at i-bless natin itong mga batang ito. Okay? Heavenly Father, we thank you, O God. We glorify your name this morning. Muli, Panginoon, inaalay namin sa iyo mga batang ito. Nang may tagumpay, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo po sa kanila sa mga panahong nagdaan. Dalangin namin, O Diyos, na muli sa kanilang mundong tatahakin, Panginoon. Pagpalain mo po sila na may pag-iingat. Bigyan mo po sila ng karunungan, kalakasan, at ilayo sa lahat ng karamdaman. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po. Wala yatang... Magandang umaga po. Yun, good morning. So, mabuti ang Diyos. No? God is good. Mahina. God is good. All the time. Amen. Siyempre naman, mabuti ang Diyos. Buhay pa tayo lahat. Amen. Nararanasan pa natin yung lamig ng simoy ng papalapit na Pasko. Amen. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord, this morning. Ikaw ang siyang Panginoon manguna sa iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, na kailang marinig, O Diyos. Maitaas ka namin, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at isipan. Bless your word. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Amen. So, palapit na yung tinatawag na Christmas, no? Yung Pasko. No, kapag nararamdaman natin yung simoy ng hangin, parang kakaiba. Yung this month of December, talagang iba yung hangin. So, malamig siya, no? Parang kakaiba sa panahon. Pagdating ng tag-araw, tag-ulan, iba siya. So, parang pag na-smell mo siya, parang sariwang-sariwa. Amen? Sariwang-sariwa. Kaya pasalamat tayo sa Lord kasi naranasan natin yung lamig ng hangin at saka yung sariwang hangin na every December lang dito sa Pilipinas up to January or February. Amen. So, sabi nga natin, palapit na naman ang Pasko. Ano yung una nating ginugunita? Ano yung unang sumasagi sa isip natin, lalo na kapag narinig natin yung mga Christmas song? Aguinaldo. Aguinaldo nga naman, Aguinaldo. So, totoo naman, Aguinaldo. Ano pa? Yung feelings natin, kakaiba. No? Parang, pagpapalapit na yung Christmas, parang, talagang ibang-iba talaga, no? No? Hindi siguro sa nakagawan, pero parang nakasanayan, pero ibang-iba talaga siya. So, at higit nga sa lahat, yung regalo, siyempre, no? Pero may isang gift na napakahalaga na dapat nating matutunan ngayong araw na ito. Di mo napapansin sa buhay mo yung gift na ito. Unang-una, nakikita natin sa screen yung tinatawag na gift of freedom. Amen? Pag sinabing freedom, laya. Nakalaya ka, magagawa mo, no? Yung pwede mong gawin kasi nakalaya ka, no? Pag sinabing freedom, merong batas na humahawak doon. Kasi dahil sa batas, nagkaroon ng pagpipigil sa tao. Amen? Dahil sa batas, hindi mo pwedeng gawin yung gusto mong gawin na bawal. Kasi meron ng batas. Pag sinabing freedom, may sinusunod kang law. No, kasi kaya nga nag-freedom eh. Bakit sinabing? Kasi kung walang law, lahat freedom, wala ka nang iniiwasan. So, ibig sabihin, may sinusunod kang law. Pag-uutos na kapag sumuway ka, paparusahan ka. Amen? Kaya nga meron tayong law dito sa lupa at meron ding law na binigyan ng Panginoon galing sa langit. May pag may di ka nasunod na pinag-utos, dapat mong pag-isipan. Dapat lang na tayo ay sumusunod
kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Katulad ng hindi tayo dapat gumawa ng kasalanan. Sin. No? Hindi ka mo freedom, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. That's why ibinigay ang law. Pero ano ba, para saan ba talaga yung batas na ito? Ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa freedom? Ito ay isang freedom na dapat nating panghawakan. No? When Jesus set you free, sabi nga dito, when Jesus set you free, ano nararamdaman natin pag set you free? Malaya. When Jesus set you free, He takes away your death sentence. Amen? Meron kasing kamatayan na dapat malaman natin, may kamatayan tayong panlupa, at may kamatayan tayo sa kabilang buhay. No? Na kapag tayo ay hindi naging kaaya-aya sa Panginoon, yun ang sasapitin ng bawat isa. Sabi nga dito, when Jesus set you free, He takes away your death sentence. Lahat po tayo may death sentence. Amen? Lahat tayo. Lahat tayo ay may death sentence. The penalty you deserve has been removed and you now have an eternal life. Because of Jesus Christ, yung death sentence mo na yan, may chance ka. May chance ka at inalis ng Panginoon yan. When the Spirit of the Lord, there is freedom. Sino nakasagot nun? When the Spirit of the Lord, there is freedom. Totoo naman, kapag nasa rurok ka ng mga pagsubok, nasa rurok ka ng kasalanan, nakatali ka. But pag nasa iyo si Jesus, nandun yung kalayaan. Tingnan natin. Ang sabi nga, He literally shifted your eternal destination. Si Lord mismo yung nagbago sa buhay mo. And today, you can rejoice because if you have Christ, then you have eternal life. Dapat magsaya tayo kasi meron tayong tinatawag na eternal life. Yung buhay natin dito sa lupa, hindi pa yan yung tinatawag na eternal life. Kapag tayo bumalik na sa Panginoon, doon natin makikita kung kabilang tayo sa pangako ng Panginoon na meron tayong eternal life. Sabi nga dito, you no longer have to pay the penalty of your sins. Bakit kaya? Kasi wala tayong pambayad. Sa mga nagawa natin pagkakasala, wala tayong pambayad. Bakit walang kabayaran? Kasi may nagbayad na para sa atin. Ito ang ating Panginoong Jesus. Ginawa niya ito dahil mahal tayo ng Diyos. Yun. Next po. Talagang ayaw mag-slide? Pwedeng pakipindot na lang? Yan. So in the book of Isaiah, ang sabi po dito, sa gift of freedom natin, may pangako ang Diyos. Meron siyang pangako sa bawat isa. Kapag sinabing pangako, may pinangako sa iyo, ano yung gagawin mo doon? Ano yung gagawin mo sa pangako na yon? Meron kang inaasahan. Amen? Siyempre, asahan mo yung pangako sa iyo kung kailan ka babayaran. O babayaran kita sa katapusan, asahan mo yun hanggang katapusan. Pero ito, ibang bayaran to. Ibang freedom. Sabi nga in the book of Isaiah, ang sabi po dito, therefore, the Lord Himself shall give you a sign. No? Makinig po tayo. Therefore, the Lord Himself
shall give you a sign. Dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Behold, the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son. Sabi po na Propeta Isaiah, and shall call his name Emmanuel. Amen? May pangako ang Diyos. May palatandaan, magbubuntis daw ang isang birhen. Meron na bang nangyaring ganon? Wala pa. Sa panahon lamang ito ng ating Panginoon. No? Sabi nga, at magbubuntis sa isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ano ibig sabihin nun? God is with us. Pero teka muna. Bakit kailangang bigyan pa tayo ng isang Emmanuel? Ano ang dahilan? Hindi ba nagbigay na ang Panginoon? Sinugo na ang mga propeta, sila Noah, Abraham, Moses. Bakit pinadala pa ang Mesiya? Hindi ba kumpleto na yon? Kung dapat okay na yon na pinadala ng Panginoon ang mga ito upang manampalataya tayong may Diyos nga? Ang Emmanuel, ano ba to? Ano ang dahilan? Ang sabi po dito, in the book of Romans, one man, Adam, did not obey God. Sumuway po itong si Adan. And that began to rule everyone as a result. Ang lahat ay nagkaroon ng kamatayan. Hello? Mabigat po ito. Nagkaroon ng kamatayan. No? But what the one man, Jesus Christ, did is much greater. Ano po yon? Because of Him, people can become right with God. They receive the great gift from God because He is very good and very kind. Because of what Jesus Christ has done, those people will rule king in their lives. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan, kasama tayong lahat doon. Amen? Yun naman pala. So nagtataka kayo, mga lolo natin, mga kalololohan natin, mga apostol, namatay lahat. Nagsipaglingkod naman sa Diyos to, dapat di sila namatay. Bakit? Because of one man, Adam. Nagkaroon ng isang sumpa. Ang kamatayan po ay isang sakit. Lahat po tayo merong sakit na kamatayan. Hindi po natin kayang ligtasin. Walang gamot na uminom ka, hindi ka na mamamatay. Kaya nung inalis po sa Garden of Eden, ang fruit of life, nagkaroon na kamatayan. Dahil sa isang tao. But the good news is, because of Him, people can become right with God. Sino to? Jesus Christ. Imagine that. Wala kang karapatan na magkaroon nito. Because of Him, they receive the great gift from God. No? Nang isilang ang ating Panginoon, nagsimula na yung tinatawag na kapuspusan ng propesya. Kasi ang Old Testament, yun po yung prophecy. Yung New Testament, yun po yung katuparan. Kung kailan hinulaan from the book of Isaiah, ang ating Panginoon, ang sabi mga anak, ang isang birhen na tatawaging Emmanuel. Isang lalaki na tatawaging Emmanuel. Siya po ay hinulaan noon pa.
At ito na po ang nangyari. Sabi nga rito, ang mga taong tumatanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuturing niyang matuwid at mag-ahari sila sa buhay na walang hanggan. So tayo po, on that day, na magkasala si Adan at nang magbigay ang ating Panginoon ng batas magbuhat kay Moses, nasakop tayo ng law. Wala tayong freedom na sinasabi. May kamatayan na. Ang sabi po dito, in the book of Genesis, the Lord saw that the wickedness of men was great in the earth. Sobrang makasalanan ng tao noong panahon na yon. Kung napapanood nyo po yung palabas ng kay Moses, nakita nyo, nung biniyak na ng Panginoon ang dagat, 10 Commandments, sabi ni nanay, no? Ano nangyari? Nawala lang si Moses ng ilang araw. After nun, saan sila sumamba? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. The Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that very imagination and intention of all human thinking was only evil continually. Walang pagbabago, tuloy-tuloy yung kasalanan. And the Lord regretted that He had made man on the earth. Nang hinayang ang Panginoon, nagsisi. Sabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa mundo. Na-disappoint si God. At lilipunin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa at ang mga hayop na lumilipad dahil nangihinayang ako sa paglikha sa kanila. Kung sa magulang mo, maririnig mo yan, na ikaw ay isang masuwaying bata at harap-harapan sinabi sa iyo ng iyong magulang na dapat di na kita ipinanganak. Napakasakit po nun. Itinatakwil tayo ng Diyos ng panahon na ito. Dahil sa kasalanang mga nagawa natin. Ang sabi po dito, ang liit pala. Hindi ko rin mabasa. Genesis 6:5-7. Kaya sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong nilikha ko. No? Tinatakbil na tayo ng Panginoon. On that time. Nakakalungkot po yon na darating sa buhay natin na tayo tatalikuran ng ating Panginoon. Kahit tumawag kayo na tumawag sa akin, hindi ko kayo pakikinggan. Kung palubog na po ang araw sa atin, marahil, this is again the right time na tayo manumbalik sa Diyos. Tayo bumalik sa Kanya. Pero the good thing is, merong isa, ang sabi nga sa binasa natin kanina, merong isa na tumubos sa iyo at sa akin. Na siya lamang ang may karapatan. At sino po yon? In the book of Romans, chapter 5, verse 18, so one man's sin brought guilt to all people. In the same way, one right act made people right with God. That one right act gave life to all people. Amen? Walang masaya. Sa isang taong ito na kumilos para tayong lahat ay tubusin at magkaroon ng kaligtasan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na mahal ka, kapatid. Nagkaroon ka ng pagkakataon na muling tawaging anak ng Diyos. Kung sa pagsaway ng isang tao, marami ang naging makasalanan, ganun din naman dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itunuring ng Diyos
na matuwid. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tinawag tayong matuwid. Yan sabi po ng kasulatan. Ibigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang sa kanila ay sumusuway. At nadagdagan pa nga ng dahilan ng mga kautusan na ito. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong tuwid ng Diyos. Amen? Wala tayong magagawa, mga kapatid. Nakita niyo kung paano tumalikod ang Panginoon. Sana hindi ko nanilikha ang tao, ang sabi ng Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayong ng pagkakataong tawaging mga anak niya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, the Spirit of the Lord is on me. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Amen? Amen. When Jesus revealed Himself as the Messiah, noong panahon na ito, ni-reveal niya na, binasa niya ang banal na kasulatan. Nagpakilala siya, sabi niya, the Spirit of the Lord is on me. Because He has anointed me to proclaim the good news. Ano yung good news? The good news is, may kaligtasan. Amen? May pagpapatawad. Amen? Anong pong sabi? He said that He had come to earth to proclaim freedom in the book of Luke chapter 4, verse 18. And on another occasion, He said, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kapag sinabi ng ating Panginoong ikaw ay malaya na, ikaw ay tunay na malaya na. Sabi nga, hindi tayo pinalaya ng Panginoon para gawin natin ang gusto natin. Pinalaya tayo ng Panginoon para gawin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Okay pa ba tayo doon? Pinalaya ka ng Panginoon para hindi mo gawin ang gusto mo. Pinalaya ka ng Panginoon para gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? So, sabi nga sa Ephesians, mali yata. Yun. Dali po technical error. Ayun. Balik natin. Yan. Okay na ba doon? Yun. The Spirit of the Lord is on me. Tuloy po tayo. Yan. Ephesians chapter 2, verse 9. Basahin po natin. Ang sabi po dito, not because of works, not the fulfillment of the law demands, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can pride himself in it or take glory to himself. Ano pa ibig sabihin ng banal na kasulatan? Nagsisikap ka man, pinagtsatsagaan mo man, pero kulang pa din. Lord, ang sipag-sipag ko naman sa church. Lord, lahat naman ginagampanan ko. Lord, sumusunod naman ako sa mga inuutos mo. Pero ano po sabi ng Panginoon? Hindi pa rin yung sapat para bayaran mo yung kasalanan mo. Kaya,
ang sabi dito, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Because of your faith na nampalataya ka sa Panginoon, ito ay tinatawag na kaligtasan. Amen? So, at hindi galing yan sa atin. Hindi dito nakasalalay sa mabubuti nating gawa. Kung mabait ka man, hindi pa rin, kulang pa rin. Kulang pa rin yun. It's not enough for you to say na ligtas ka na. You need to have faith in your heart. Amen? Sabi nga in the book of Romans, chapter 10, verse 4, God gave His law to Israel. To Israel's people for a purpose. Nung panahon po na yon, ibinigay ng Panginoon ang batas niya sa mga Israelites, pero may dahilan ng Panginoon. But Christ has finished that purpose. Tinapos na ng Panginoon ang purpose na yon. Amen? So now every person who believe in Christ become right with God. Kaya nga tayo, ang sabi nga sa Garden of Eden, magbubungkal ka, lahat ng kahirapan nandun. No? Nagsimula ang kahirapan. Nagsimula din na sa pagkakasulat ng banal na kasulatan na ibinigay. No? Ibinigay yung batas. Ano ba yung batas? Do shall not kill. Diba? Yung sa 10 Commandments. So, ano pa nangyari? Ano pa nasakop ng batas na ito? Napakarami po. Ganito ang sinulat ni Moses tungkol sa taong ito tinuturing ng Diyos na matuwid, batay sa kautusan. Ang taong sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. Kapag tayo po'y sumampalataya sa Panginoon ng buong puso, ano mangyayari? Nagiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Tinapos na ng Panginoon ang paghihirap natin. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kahit gaano ka kasama sa paningin, kahit gaano pa ang iyong pinagdaanan, kahit gaano pa, ikaw ay mahal ng Diyos. Kasi ang sabi niya, lilipunin ko ang tao, pero hindi niya ginawa. Binigyan niya tayo ng chance. Amen? Sabi nga po dito, sapagkat ng palitan ng pagkakaserdote ay kinailangan palitan naman ang kautusan. Sapagkat ng palitan ng pagkakaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Panginoon, it is finished. It is finished. Tinubos niya tayong lahat. Ang kamatayan ay tinapos ng Panginoon. Amen? Ang kamatayan ay hanggang dito na lamang sa lupa. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, sa pangalawang buhay, at ikaw ay nailista sa aklat ng buhay, doon mo makikita ang pangako ng Diyos na isa ka sa magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi dito wala eh. Dapat noon walang kamatayan. Magbuhat ng pumasok ang kamatayan, kumain sila ng pinagbabawal na prutas, pinagbabawal na kung ano pa man yan. Pumasok ang kamatayan. So ano ginawa ng isang tao? Binigay niya ang kanyang buhay. Para yung pangako noon, na sabi noon, ay walang kamatayan, ay magkaroon ng walang kamatayan.
tayo mga bubuhayang muli ng ating Panginoon. Yung mga sumpa na yan, wala na. Hindi ka na magkakasakit. Ano pa? Hindi ka na magugutom. Ano pa? Hindi ka na mamroblema. Kay Juna at kay Judith, wala na yon. Amen? Sa langit ay walang ligalig. Amen? Ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. That is freedom. Amen? That is freedom. So dito, mga kapatid, talaga, ang sabi nga ng Panginoon, nagalak kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Yes, hanggang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, nandyan ang mga pagsubok. That's why we need Jesus Christ in our life to have faith, to give us freedom. Amen? In the book of Romans, chapter 8, verse 1 to 2, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen? Walang masaya. Amen? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at malayatan, di ata mabasa. Tingin nga po tayo sa screen. Sabay-sabay po natin basihin. 1, 2, 3. Ngayon nga'y walang Teka muna. Para tayo nasa grade 1 eh. Ulit, sabay-sabay po tayo. Lakas natin. 1, 2, 3. Amen! Pinalaya ka na ng Panginoon. Amen! Kaya ngayon, hindi na hatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya iingatan po natin yan. Iingatan po natin. No? Ano pa sabi? In the book of Romans, chapter 8, verse 3, ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Hindi makakatulong yung law dahil makasalanan ng katawan natin. Ang Diyos ang nag-aalis nito. Si Kristo lang ang pwedeng mag-alis. Amen? Nang isinugo niya ang sarili niyang anak at sa anyong isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Kasi kaya sinasabi ng banal na kasulatan, ang sabi nga, sin is death. Amen? Kamatayan yan eh. Kahit sa magkakapatid, kapag di nagkakasundo, namamatay yung relationship. Kahit sa family, sa mag-asawa, pag di nagkakasundo, di na nag-uusap, tumataas ang pride. Ayaw na mag-usap, bahala ka dyan. Namamatay yung relationship, hindi na naisip na napakaigsi lang ng buhay ng tao. Ninanakaw ng demonyo yung panahon na yon para kayo ay huwag mag-usap. At the end, nag-uusap din naman, magkakabati din. Ilang panahon yung ninakaw ng demonyo na hinayaan natin. Don't let the devil stole kung anong nasa inyo. Sabi nga, ano ang sabi sa masamang espiritu? To kill and to destroy. To steal, to kill, and to destroy. Ano ang ginawa natin Panginoon? Ibinalik niya, nirestore niya ang buhay ng bawat isa. Kung walang Diyos, imagine kung walang Diyos sa puso ng bawat isa, wala tayo dito. Baka nasa sugalan tayo lahat. Baka kung nasaan tayo lahat.
Wala nag-guide sa spiritual life mo. Yes, mayaman ka, wala ka ng problema, sige. Pero darating ang panahon, hahabulin mo ang hininga mo at tatanungin mo sa sarili mo, may Diyos nga ba? Sinayang mo ang panahon. Nung hinahanap ka niya, hindi mo siya pinansin. Nung kumakatok siya sa puso mo, hindi mo siya pinagbuksan. This is the right time na bukbuksan mo ang Panginoon. He is the only one na pwedeng makasave sa iyo. Because God is life. Jesus is life. Sabi nga ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen? Dadaan muna tayo sa Panginoong Jesus. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Wala na sa iyo, kapatid John. Kaya dapat iingatan natin. Amen? Sabi nga, in the book of John, chapter 8, verse 36, if the Son gives you freedom, you are free. Palakpakan nga naman natin ang Panginoon. Malaya ka na, kapatid. This coming December 25, yes, indeed, it's not biblical to anong date. But for us, as a believer, ginawa natin to para ma-celebrate naman natin, maalala natin siya. Magunita natin na meron palang isang Emmanuel na isinilang para tayo ay tubusin. Hindi masama ang Christmas. Nalibal akong sa Christmas, nagnanakaw ka sa panahon ng Christmas. Yun ang masama. Pero yung gunitain mo na meron palang isinilang para sa iyo, katulad ng nabasa natin kanina, at magpasalamat ka sa Panginoon, hindi ba freedom yon? Hindi ba freedom na pwede mo siyang pasalamatan? May mga tao nga, pag inabutan mo, ayaw tanggapin yung regalo mo. Galit siya sa iyo. Yuko nga, kaya ko rin naman bumili niyan. Di ba? Pero si Lord hindi. Nasa sayo kung tatanggapin mo siya. Ang sabi nga, if the Son gives you the freedom, you are free. Free na kayo. Nagsisi ka na eh. Tinanggap mo siya eh. Karapatan mo yun bilang isang nilikha ng Diyos. Amen? So, sabi nga po dito, in the book of Romans, for sin shall no longer be your master. Because you are not under the law, but under grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon, ang lahat ay nangaligtas. Amen? Ang lungkot naman ng amen nyo. Lakas din naman yung amen nyo sa Lord. Yan. Nibigyan ka na nga ng amen. Napakasarap, alam mo yung mga kapatid. Kapag nasa rurok ka na, inagaagaw, buhay ka na, diyan mo ma-realize yung paano mo abutin ng Panginoon. Yung hininga mo, magano ka na lang. Doon mo ma-realize na, Lord, nasan ka? Lord, ito ka ba? Pero ngayon, kung tinanggap mo ang Panginoon with all your heart, na siya ang Savior mo, Lord, tanggapin mo ako na malalahati. Receive my spirit. Amen? Ang lakas ang loob mo. Amen? Palubog na araw sa atin. Magbuhat ng isinilang tayo, countdown na yon ng kamatayan. Huwag mo sabihin, haba pa buhay mo. Hindi natin alam. Magbuhat ng isinilang ka, countdown na yon na mamamatay ka. Physically. Hindi mo kayang takasan yun. Kahit ano ba yung sinasaksak na yun? Yung placenta, ano yung tawag doon? Yung stem cell. Kahit katakot-takot, stem cell yan. Babalik at babalik tayo sa Diyos.
this month, this year, kung hindi pa natatanggap talaga ng lubusan ng Panginoon, i-receive mo na siya ang iyong tagapagligtas. Amen? Tayo po'y tumayo. In our conclusion, John 3:16. Bakit tayo hindi pinabayaan ng Diyos? Bakit hindi tayo lahat nilipol ng Panginoon kung may pagkakataon na siya ay nagagalit sa atin? Ano ang naging dahilan ng ating Panginoon para ikaw ngayong kapatid ay nakatayo sa kanyang banal na harapan? Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life." Amen? Amen? Everlasting life. Everlasting, walang hanggang buhay. Pangako ng Diyos yan sa iyo at sa akin. At nararapat lamang na sa mga oras na ito ay atin siyang awitan at pasalamatan. Amen? Kung noon man, hindi tayo maawit sa Lord, nahihiya tayo. Huwag tayo mahiya. Ang Panginoon, hindi ka nga kinahiya eh. From heaven, from His throne, bumaba ang ating Panginoong Jesucristo. Nakisalamuha sa atin. Ang sarap-sarap ng buhay niya doon, bumaba para sa iyo at sa akin. Para ikaw ay kanyang iligtas. Hindi ba nararapat lamang na sa simpleng pag-awit natin sa kanya at pasalamatan natin siya at papurihan? Kahit doon man lang ay may paramdam natin na tayo ay nananampalataya sa kanya. Huwag mo tingnan yung katabi mo kahit sintonado yan, hindi naman siya inaawitan mo. Ang Diyos ang inaawitan natin. Let's glorify God. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Accept our song and praises. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Come on, church. Worship the Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Pinupuri! Pinupuri! Yes, Lord! Sinasamba We glorify your name, O God.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Heavenly Father, napakabuti mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Binigyan mo pa kami, Panginoon, ng pagkakataong magpuri at magpasalamat sa iyo upang kami magbalik loob, magsisi, manampalataya, purihin at pasalamatan ka. Lord, ikaw lamang ang nakagawa nito, walang iba. Ikaw lamang, Panginoon, ang bumangon sa kamatayan upang ipakita mo sa masang katauhan, O Diyos, na tunay ngang may resurrection, na tunay ngang may pagkabuhay na maguli. Pinatunayan mo, Panginoon, physically, O God, spiritually, O Diyos, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Tinupad mo, Panginoon, ang iyong mga pangako, tinapos mo ang kamatayan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Yes, Lord, sa mga oras na ito, muli nagbabalik loob kami sa iyo. Ano man ang aming mga nagawang pagkukulang, mga pagkakamali, hindi pagsamba, Panginoon, tulungan mo kami. Sa aming mga ugali, Panginoon, na ayaw magpasakop, sa aming mga ugaling pasaway, Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos. Baguhin mo ang aming puso, O Diyos, upang kami maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo. Pinupuri, sinasamba kita. Come on, church. Let's worship the Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Pinupuri! Let's worship the Lord! Pinupuri, sinasamba kita. Come on, church, ibuka mo ang bibig mo, kapatid. Purihin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. At Panginoon. Pasalamatan mo siya ng may katapatan. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa amin ay nagmamahal. Pinupuri! Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Yes, Jesus. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Let's glorify God. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga anak mong tumangkap sa iyo at nagbuka na mabig upang ikaw ay pasalamatan. Dakilang Diyos, napakabuti mo. Wala kang katulad. Purihin, purihin ang dakilang mong pangalan. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay dumako na sa ating pagbibigay. And before we start, I want to read from Isaiah chapter 40, verses 10 to 11. It says, Behold, the Lord God shall come with a strong hand, and his arm shall rule over him. Behold, his reward is with him, and his work before him. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and gently lead those who are with young. Amen. Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon na to, na tayo bilang mga tupa niya at siya bilang ating pastol, hindi niya po tayo pababayaan at lagi niya po tayong ililid doon sa pangako niya, and lagi niya po tayong iniisip at inaalala bilang ating pastol. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos na ating tagapagligtas ay tumutupad sa kanyang pangako? Amen. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father, Lord, we thank you for your wonderful works, O God. We thank you for your presence, your goodness, Father God, your grace and mercy that is showered before us, Panginoon. Lord, salamat dahil alam namin, Panginoon, that in everything that we do, Panginoon, Lord, nandyan ka, hindi mo kami iwan, ipababayaan man, Panginoon. Dahil ikaw ang aming tapat na tagapangalaga, Panginoon, at pastol. At bilang tupa mo, Panginoon, Lord, we hear you, Father God, we hear your voice, Father God, and we obey you, Panginoon. And even in our finances, Lord God, even in our resources, Panginoon, dakila ka at tapat ka, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong mga pangako, Panginoon, at sa buhay mong salita sa aming mga puso, Panginoon. Sa oras na to, Lord Jesus, we surrender our hearts before you. We surrender our thoughts, our finances, and resources, Father God. And we pray, Panginoon, na ikaw lamang ang madakila, mapapurihan sa lahat ng bagay na to, Panginoon. Tulungan mo kami na ikaw ay mapala, Panginoon, sa aming pagbibigay, at tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, dumepende lang sa iyong kapangyarihan, dumepende lang, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat po. Give us a cheerful heart as we give back to you, Father God, the highest glory, the highest honor, even in our finances. We worship you, Panginoon, at ikaw lamang ang aming Diyos na dakila at buhay, Panginoon, na aming sasambahin, pupurihin at pasasalamatan magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give cheerfully to the Lord po. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Praise God. Inahaya ko po si MJ at si Parker. Diyan ba si Parker? Asa si Parker? Ayun pala. I want to pray for you because you're going to Baguio City, if I'm not mistaken. Okay, so pag-pray po natin yung traveling mercy nila. Ito ka na? So sila po ay nawalan ng isang kamag-anak. No? Kamag-anak. So yung kung nabalitaan niyo po yung nagkaroon ng ano ba tawag ba? So homicide, no? So nakakalungkot po. So pag-pray po natin sila na sila ay balutin ng Panginoon ng protection. Hands po natin, mga kapatid. Heavenly Father, pinadalayan po namin ang aming kapatid na ito, si MJ, si Parker, Panginoon. Na sila, Panginoon, maglalakbay upang, Panginoon, sila ay dumalaw, Panginoon, sa kanilang mahal sa buhay na bumalik na sa iyo, O Diyos. Dalayan namin, Panginoon, traveling mercy sa kanila. Ingatan mo po sila, Panginoon, kung paano papunta sa lugar na yon at ganun din sa kailang pagbabalik. Nananampalataya kami, Panginoon,
na hindi mo po sila pababayaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At encourage everyone po na magkaroon tayo ng second offering para tulong na rin po natin sa kanila. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sorry po, nag-count ako. Ang lakas. Sorry. Ayun po, announcements lang po. Ayan, habang po nagbibigay po tayo ng konting tulong po kay Sis MG. Ayan, tuloy-tuloy po pa rin po ang ating mga gawain. So, Wednesday po, prayer night. Ayan, 7 o'clock. So, punta po kayo dito. Meron po kaming pa-Bible quiz paminsan-minsan. Ayan, so attend po kayo ng mga mas maaga, 6 o'clock. And Don't Watch po, ayan, every Saturday, 5 a.m. Ayan. Yung gusto po na talagang saliksikin ng Panginoon pagising nila ng madaling araw. Ayan, iimbitahan po namin kayo ng Don't Watch. Ayan. And then Sunday Bites, ayan, every 9:30 a.m. po bago yung ating gawain which is 10 a.m. And then, announcement lang din po, ayan, kantata na po natin next week. Woot! Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So, patuloy po namin hinihikayat ang bawat isa. Yan, magbenta po tayo ng tickets para po sa ikaka-improve ng ating music ministry. Ayan, and then, ayan. Yung ating music ministry, ayan po. So, meron po tayong 3 tickets, 20 pesos, 50 pesos, and 100 pesos. So, yung price po ng 20 pesos is Noche Buena package. Yung price po ng 50 pesos, meron po tayong mga small appliances, katulad ng plancha. Ayan. And then, yung 100 pesos ticket naman po natin is, meron tayong prices na cellphone, tsaka 43-inch smart TV, ayan, bigas po, at saka stand fan. Ayun. And then doon po sa mga church members po natin, ayan, yung mga nagbenta po ng ticket, magdodraw lots po tayo. Meron din po tayong prizes. At yung major prize po natin is, meron po tayong automatic washing machine. Ayan, yung nasa gilid po dyan natin. Amen. Praise God. And then, yung ating pong Spring Life Sunday School. So, pero meron po kayong mga toddlers and babies. Ayan, dali nyo rin po sila dito sa simbahan. Ayan, hawak ni Sis Mika. And then, evangelism po. Ayan, meron po tayong evangelism ministry. Yung meron pong pagnanais, yan, na gustong libutin ang buong Pilipinas at buong mundo. Ayan, sama po kayo sa mga evangelism ministry po namin. Ayan, lumilipot po sila nung mga nakaraan po. Nagpunta po silang Mawake Basis. Lubao, Pampanga. Ayan, and then Friday po, ayan, every Friday 6 p.m. ang Light Life po, life group. Ayan, punta po kayo dito mga kabataan. So 6 o'clock po yan every Friday. And ayun po, monthly Bible quiz. Ayan, sali po kayo sa amin. So, yun na po ba lahat? And then mamaya po, may youth jam po tayo. Ayan, ngayon po medyo hindi po siya ginagawa every last Sunday kasi po medyo jam-pack po yung activities natin. So, right after this service po, may youth jam po tayo. Opo. Tsaka po pala, simbang gabi. Ayan, next. Ayan po yung mga simbang gabi dates po natin. Attend po tayo. Starting po siya ng December 20 hanggang 24. So, 2, 4, 6... 18 ba? 18. Ayan. So, meron po tayong 7 nights. Oo, 18 hanggang 24. Ayan. Yan po yung mga listahan po ng mga preachers po natin. Ayan. Ano pa, anak? Christmas party po. Ayan, December 22. Ayan, may Christmas party po tayo. So, lahat po kayo invited. Amen. Praise God. So, adalin nyo lang po yung mga sarili. Ayan. Ano pa ba? Ayan na. Okay na. Marami po salamat. So, ayan, palapakan po natin si Lord.
Salamat, Pastor Noah, sa muntik na malagpasan yung sambang gabi. Tayo, pito mo yung lahat. Let's bow our head. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, O Diyos na buhay. Sa mga nagdaang oras, Panginoon, ay sinamahan mo kami, O Banal na Presensya, O Banal na Espiritu. Sinasambat, pinupuri ka namin. Napakabuti mo sa bawat isa. Tunay nga na ikaw ay Diyos na buhay. O Lord, sa aming pasamantalang pagwahiwalay, dalangin namin ang iyong pagpapala. Sa pagkakbang namin palabas sa banal na tahanan ito, samahan mo kami, O Panginoon, sampu ng aming pamilya, sa aming mga anak, O Diyos, ilayo mo po sa lahat ng sakuna, ilayo mo, Panginoon, sa malalang karamdaman, sa mga karamdaman na hindi ka nais, Panginoon, lalo na, Panginoon, na meron na namang gumagalang sakit, O God. Lord, ingatan mo po ang iyong mga anak. Nais pa namin, Panginoon, maranasan ang iyong biyaya sa mundong ito, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Alalayan mo kami, Panginoon, sa buhay namin ito. Lalong-lalo na kung kami ay nasa rurok ng mga pagsubok. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang lumikha sa amin. Ibangon mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ayon sa iyong banal na kalooban. Lord, ang mga may sakit, Panginoon, tulungan mo po sila. Haplusin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpagaling na kamay. Ngayon din, Panginoon, sa mga walang trabaho, O God, Lord, ikaw ang magbigay sa kanila. Siksik, liglig at umaapaw. At sa mga tumanggap sa iyo, O Diyos, sa mga oras na ito, tanggapin po sila ng iyong dalawang kamay. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo po sa amin. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo na inyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa ang kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabay-sabay po nating sasabihin, ang ating mabuting Diyos ang siya mag-iingat sa iyo at sa akin. Hanggang sa muli nating pagtitipon, siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom! Shalom! Destiny, you made me for your glory. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. I was made for, 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 I was made for love. I was made for, 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 I was made for love. I was made for, I was made for, I was made for, I was made for, I was made
was made for, I 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 was made for love. God bless church, a blessed Sunday po, and see you po sa mga susunod pa po nating mga gawain dito sa church. God bless po. Excited? Ay, charot.